And syempre, shout out sa aking team, di ba? So, shout out sa mga team Iba Empire. Empire, grabe. Empire, di ba? Pangalan pa lang. Naglalagablap na. Ganun ba yun? So, ayan, shout out po sa lahat. So, J. Marie Pidocci po pala, dating estudyante. At ngayon po, binago ang buhay. It's because of our industry-empowered consumerism. Diba? Dating estudyante na nangangarap lang, dating estudyante na walang kamuwang-muwang sa negosyo. Diba? Pero ngayon, negosyante na. Diba? So, ayan po. So, ang topic ko po ngayon is, actually, yung topic ko is i-rewind ko lang siya. Kumbaga, iulitin lang natin kung ano ba talaga yung way. Bakit may mga tao dito na kung titingnan nyo, excuse me, kung titingnan nyo, bakit mas madali lang nilang nakuha yung success? Yung iba naman, grabe yung hataw, grabe yung tudo, pero bakit hindi pa talaga nakukuha yung success? So, ayan po yung topic ko. It's all about changing mindset. Ayan. So, ano lang po, may isang suggestion lang po ako kasi mamaya mag-question and answer tayo. Prepared nyo na po yung question nyo. Diba? Dapat lahat na andito may tanong. So, hindi naman na magsasalita kayo. Kumbaga, comment nyo lang po dyan sa chat box kung ano po yung itatanong nyo. Okay? Kung gusto nyo naman magsalita, pwede naman yun. Pero kung gusto nyo kung nahihiya kayo, comment nyo lang po dyan. Okay? So, ang gawin nyo po ngayon, focus. Dapat naka-on cam ka. Kung full timer ka, dapat naka-on cam ka. Okay? So, it means kung naka-off cam ka, tulog ka. Dapat on cam po lahat and then mag-take down notes po tayo. Okay? Mag-notes po tayo. Dapat kung ano man yung mga new learnings natin ngayon, ililista po natin yan. Diba? Kasi hindi naman talaga mauulit at mauulit. Maganda din talaga yung meron kang maililista. Yung kalabaw nga, nasisindol na 4 na paa, tao pa kaya. Diba? Ayan, so start na po ako. So, our topic today is all about changing mindset. Kung napapansin nyo po, ano ba yung pinagkakaiba ng poor mindset at saka rich mindset? Yan yung hindi natin alam. Diba? Like for example, kapag dito, wala akong pinapatamaan dito, ikaw na mismo ang mag-aware sa sarili mo kung tama ba yung iniisip mo. Ikaw na lang yung magsasabi sa sarili mo na, ay, grabe naman siya na tinatama. Kumbaga, ikaw na lang mismo, ay, mali pala yung ginawa ko. Diba? Walang ano dito. Kumbaga, wala naman siyang pagkakamali. Kumbaga, learnings lang sana kailangan nating i-adjust sa ating utak kasi nagsisimula yan sa utak eh. Diba? Napapansin nyo, like for example, busog na busog ka. Tapos may nakita kang food na paboritong mo. Nakita mo lang, pero yung tiyan mo busog. Tapos maya-maya, bigla kang nagutom. Bakit? Dahil sa iyong mindset, dahil sa iyong pag-iisip, uy, masarap yan, ganon. Diba? Ganyan ka-powerful yung mind natin. Kung iisipin nyo, makakita tayo ng mangga. Diba yung mangga napakasarap. Tapos yung parang hindi ka naman, nangangasim ka na. Dahil nakita mo siya, dahil sa mind mo na feeling mo na nangangasim ka, nangangasim ka na din. Ang ginawa mo, bumili ka. Diba? Dahil ganyan ka-powerful yung mind natin. Kaya aware po tayo sa mind natin. Aware po tayo sa mga iniisip natin. Ayan. So dito, tatamaan ka talaga. Kung matatamaan ka, ilag na lang ha. Ilag na lang. Walang perfect. Okay? So, ang poor mindset, diba? Like for example, ikaw ay poor mindset. Ano bang trabaho or ano bang ginagawa ng mga poor mindset? Number 1, palaging nagrereklamo. Sino bang palaging nagrereklamo dyan? Diba? Pag may pinapagawa yung upline, may pinapagawa kahit sa bahay or kahit sa estilo man tayo, palaging nagrereklamo. Ay, ayoko. Diba? Ganun. Diba? Palaging nagrereklamo. Yan ay way na ikaw ay poor mindset. Okay? So, masama pala yung nagrereklamo. Diba? Number 2, blaming. Diba? Palagi kang nagsisisi. Like for example, may pagkakamali ka. Tapos feeling mo, ay malilinis yung pangalan ko. Dapat, hindi ka nagbi-blame. Dapat next time, gawin ko na yung best ko. Dapat next time. Like for example, may nakita ka na, ikaw naman, napaka-grabe mo naman. Huwag ganon. Wala pong blaming. Okay?
Hindi po natin i-blame yung sarili natin, hindi natin i-blame yung kapwa-tao natin kasi may purpose yan, okay? May purpose lahat ng nangyayari. Kaya dapat, for example, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, di ba, normal na i-blame mo yung sarili mo, pero wag mo sabihin na, ay, di ba, wag mo hayaan na habang buhay i-blame mo yung sarili mo, dapat gawan mo ng paraan. Di ba? Avoid mo na yung pagreklamo, avoid mo na yung pagbi-blame kasi isa yan sa mga poor mindset eh. Pangatlo, drama. Sino ba mga madrama dito? Yung mga madrama sa buhay, yung maliit na bagay, pinapalaki. Yung maliit na issue, pinapalaki. 'Di ba? Maliit ng mga hindi naman nakakatulong sa pagyaman. Hindi naman nakakatulong sa pag-aasenso, ikakaanlon lang buhay. 'Di ba? Nagdadrama. Uy, ganito kasi. 'Di ba? Avoid po natin yung pagdadrama kasi part pala yan ng poor mindset. So instead na magdrama tayo, gawan natin ng solusyon para yung drama natin turn into happiness, turn into positive. Dapat always positive lang talaga tayo dito. Gets po ba? Ayan, so type nga dyan kung tinamaan ka. Tinamaan ako sa iyo, Charis. Type nga dyan, tinamaan ako. Ayan. Kung tinamaan ka, type dyan. Kung hindi ka naman tinamaan, ay, tamang-tama na. Kung hindi ka naman tinamaan, huwag ka namang mag-type. Pero kahit ako, tinamaan ako doon. Pero unti-unti kung chine-change yung mindset ko. 'Di ba? Kasi hindi siya nakakatulong. Tinamaan ako sa iyo. Kinemetara. Ayan. So, tinamaan ng magaling daw. So, ayan. So, rich mindset. Ayan. So, rich mindset. Dito tayo magto-talk about sa rich mindset. Yung rich mindset po, ano ba yung mga iniisip ng mga rich mindset? Yung mga mayayaman ng mga tao or mga mayayaman ng mga utak. Number 1, always have a solution. 'Di ba? Palagi nilang sinusolusyonan. Kumbaga, like for example, kapag may problem, kasi ganito yan, hindi ka binibigyan ng problema kapag walang solusyon. Dapat pasalamatan mo palagi na may problema ka kasi lahat ng problema may solusyon. Kapag na-feel mo na may problema ka, it means buhay ka pa. It means may pakiramdam ka pa. Yung iba nga, wala ng problema. Gusto mo ba na wala ka ng problema? Sige, alam mo na yun. 'Di ba? Dapat solusyon ang hahanapin. Like for example, namumblema ka sa pinansyal. Ano bang kailangang hanapin natin? Hamataw. 'Di ba? Kapag may mga opportunity, gagawin. Kapag may inuto si apply, gagawin. Kapag may sinabi na atin ka dito, atin. 'Di ba? Kumbaga, always have a solution. Dapat palagi kayong may solution. Hindi yung puro ka reklamo, puro ka blame. Kung ano man yung nangyari sa buhay mo ngayon, puro ka paninisi. Si mama kasi hindi nagsikap dati. Si mama kasi hindi kami binigyan ng magandang buhay. 'Di ba? Dapat walang pagsisisi. Kasi lahat may purpose. Kung kagaya ko, hindi naman kami mayaman. Kumbaga tayo ang puputol sa kahirapan natin. Tayo ang magbibigay ng magandang buhay sa parents natin, sa family natin. 'Di ba? Hindi naman pwede na kung ano yung buhay mo dati, ganun pa din. Tanim-tanim lang. Kung ano, ganito yan. Kung ano man yung nangyari mo ngayon, yan yung decision mo 5 years ago. Tama? Kaya tingnan mo yung sarili mo ngayon, ito pala yung decision ko 5 years ago. Huwag kang pumayag na 5 years from now, yaan pa din ang mangyayari sa'yo. Ganito yan. Huwag mong isipin na bata ka pa. Huwag mong isipin na bata pa ako. May trabaho pa si mama, nasa abroad pa si mama, nasa abroad pa ako. May pera pa ako. Huwag mong isipin ang ngayon. Isipin mo yung future. Isipin mo yung 5 years from now. Isipin mo yung pupuntahan mo. Iwas drama. Hindi nakakatulong yung drama. Kapag drama ka, iwanan ka talaga dito. Tama? So dapat, in every problem, there's a solution talaga yan. Yan yung mga mindset ng mga mayayaman. Kaya sila mayayaman. 'Di ba? Like for example, tayo ay nagsisimula pa lang ngayon. Dapat yung mind talaga natin, i-practice natin na, ay mali ito. 'Di ba? Uy, grabe, sobra na pala 'to. Ay, sorry. Dapat maghingi ka ng sorry sa sarili mo. Sorry, J. Marie. Nabigyan mo ng ganyan yung oras na hindi pala nakakatulong sa iyo. Kausapin mo yung sarili mo kasi at the end, yan din yung karamay mo. 'Di ba? Kausapin mo, wag kang mag-quit. Tuloy lang, J. Marie. Tuloy lang.
Para sa atin to, para sa pamilya natin to. Makapag-for good ka din. 'Di ba? Laban lang. 'Di ba? Kasi kapag iniisip natin na mahirap, mahirap talaga yung resulta. Kapag iniisip naman natin na madali, madali lang talaga siya. Kaya sabi ko nga, dapat i-change natin yung mind natin. Dapat i-change natin na yung buhay natin. I-feel nyo, ganito yan. May dalawang klase paano i-change yung mind natin. Number 1, paano ilista nyo to? Number 1, visualization. Ano yung visualization? Kapag may pangarap ka ngayon, i-visualize mo na nangyayari na. I-feel mo na nangyayari na. Sabi nga ng mentor ko, fake it until you make it. Walang masamang mangarap ng malaki. Walang masamang mangarap na pinifeel mo na, ay nangyayari na, mayaman, nakatira ka na sa mansyon, kasama mo na yung family mo, nagta-travel, instead na ikaw ay mag-abroad na, magtatrabaho dyan. Hindi na. I-visualize mo na andyan na kayo sa abroad. 5 days kayo dyan, 1 month kayo dyan nagvi-vacation, hindi nagtatrabaho. Diba? I-visualize mo na. Sa utak mo pa lang, dapat nasa utak mo na yan. Kasi kapag wala pa yan sa utak mo, hindi gagalaw yung katawan mo. Diba sabi ko nga kanina, kapag may nakita kang pagkain, kahit busog ka, nagugutom ka. Kasi dahil sa mind mo eh. Kapag pinifeel mo, kapag na-visualize mo sa mind mo na mahirap, kapag na-visualize mo sa mind mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Tama ba? Dapat sa mind mo pa lang. Kaya nga importante na may dream board ka eh. Ayan, type nga dito kung sino yung, paki-type nga dito kung sino yung may dream board. Paki-type nga na, ano ba ita-type? Ayan, ako. Ayan, me, may English pa, me. Ayan, diba? Kung wala ka pang dream board, paki-message yung upline mo or sponsor mo na gawan ka ng dream board or ibigay mo sa kanya yung mga picture para makagawa ka ng dream board. Okay? Gets po ba? Dapat may dream board ka para makikita mo doon. Like for example, down ka. Tingnan mo lang yung dream board mo para ma-visualize mo ulit yung pangarap mo. Basta dito lakihan mo yung pangarap mo. Huwag kang mahiyang mangarap ng malaki. Kasi yan lang ang libre sa mundo. Tapos titipirin mo pa. Tama ba? Oo, di ba? O, libre lang yan. Di ba? Libre lang talagang mangarap. Lakihan mo na. Lakihan mo na yung pangarap mo kasi kapag yung pangarap mo liitan mo, liit lang din yung ibibigay ng universe. Naniniwala ba kayo sa law of universe? Naniniwala ba kayo sa law of karma? Kung ano man yung tinanim mo, kung ano man yung binibidback mo. Like for example, may tao ka na hit. Yung universe naman, aanuhin ka talaga na ito talaga, gaganunin ka talaga. Dapat lahat ng tao mahal mo. Hindi naman mamahalin mo na. Di ba? Hindi naman mamahalin mo na kumbaga, mahal ko to. Jujuwain mo. Hindi naman ganon. Dapat mahal mo siya as kapatid. Di ba? Mahal mo siya as business partners. Di ba? So, ano ba yung una? Visualization. So, i-visualize mo na kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Di ba? Number 2, imagination. Di ba? Imagination and visualization is almost same. Pero napaka-importante yung dalawa na yan. Imagination mo. Like for example, ganito yan. Like for example, may pangarap ka na babae. Pangarap ka na lalaki. I-visualize mo siya. Ay, ito na yung pangarap ko. Ayan, madaming kinikilig ko. Ito na yung, napapansin nyo, pag nag-i-imagine kayo sa isang bagay, nai-excite kayo. Ay, kinikilig kayo. Di ba? Like for example, pangarap mo yung lalaki. Like for example, si Lee Min Ho sa mga Korean dyan. Ang pogi naman din kasi ni Lee Min Ho. Imaginin mo. I-imagine mo si Lee Min Ho. Di ba? Pag in-imagine mo si Lee Min Ho, syempre kinikilig ka. Parang, ay, yung araw mo buong-buo na. Di ba? Like for example, hindi si Lee Min Ho yung ini-imagine mo mo yung pangarap mo. Hindi ka ba kikiligin? I-imagine mo yung andyan kaya nakatira ka sa mansion, kasama yung family mo. 'Di ba? Kasama yung mahal mo sa buhay. Pagagising mo, kain ka na lang, 'di ba? Pag sinabi mo sa ma'am, "Ma, nagutom ako. Punta tayo Malaysia, kain tayo doon ng street foods." 'Di ba? Sinabi naman, "Ma, gusto kong matai. Punta tayo sa Singapore kasi maganda daw yung CR doon." Oy ma, punta ako sa Japan kasi ang init naman dito sa sa Malaysia, 'di ba? Alam mo, nag-snow pala ngayon sa Switzerland, punta tayo. Anong feeling ng ganoon? 'Di ba? Sa mind mo pa lang dapat i-imagine mo na. Kapag hindi mo pa na-imagine yan, paano makukuha mo yung pangarap mo? Paano mo ma-attract yung mga bagay na gusto mo? Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat sa mind nyo pa lang, i-ano nyo na, i-change nyo na yung mind nyo na hindi madali. Ganito yan.
Hindi madali i-change yung mind nyo. Yung parang i-shift mo siya into na dapat ganito. Hindi madali yan. Okay? Hindi madali na i-change yung mind mo. Pero unti-unti mo yung, ay, mali pala ginawa. Ay, shit. For example, sinabi mo na sarili mo na, hindi ako sexy. Ay, dapat sexy pala ako. Ganun. Practice lang yan. Ay, ano ba? Ang ano ko naman, ang failure. Ay, hindi ako failure. Success. Dapat practice lang yan. Hindi naman perfect ha. Walang perfect. Diba? Practice lang yan. Diba? So, ayan. So, yan yung pangalawa. Yan yung dalawa. Visualization and imagination. And then, pinaka-the best ito. Ito yung, hindi naman uso. Ito talaga yung pinaka-the best. Always have abundance mindset. Kapag yung mindset mo, kagaya ng sinabi ko kanina, poor mindset. Palagi kang nagtitipid, palagi mong iniisip sarili mo, nagtitipid ako. Hindi ka rich mindset, poor mindset ka. Bakit ka nagtitipid? Kasi kulang income mo. Tama? Dapat, para hindi ka magtitipid, dapat lakihan mo yung income mo. Dapat yung mindset mo abundance, dapat feeling mo. Dapat sabi ko sa kanya kanina. Dapat ipi-feel mo na palaging meron, ipi-feel mo na may blessings na darating, i-feel mo na mayaman ka. 'Di ba? Kahit walang-wala ka na, God will provide. 'Di ba? Kahit feeling mo walang-wala ka na, dapat i-feel mo na may darating. It's all about feelings. It's all about abundance mindset. Kapag abundance talaga yung mind mo, hindi mo na iniisip yung hindi mo na iniisip na magtitipid ka. Hindi mo na iniisip yung mga parating. Hindi naman sinasabi na, uy, abundance mindset sinabi ni Coach J. Marie. Uy, lahat ng pera ko, ibibili ko na to. Hindi naman ganun. Iba naman na mindset na yun. Parang, ano ka naman nun? Parang, inaano mo na yung sarili mo. Meaning ng abundance mindset, sa mind mo, feeling mo na meron at meron ka. For example, nag-start ka pala ngayon sa easy. Dapat sa mind mo pa lang, i-feel mo na meron ka. I-feel mo na mayaman ka. I-feel mo na, kahit hindi pa nangyayari, 3 to 5 years from now, imagine mo na yun nangyayari dito. Kasi yung iba naiinip 6 months pa lang, naiinip na, wala akong income. Diba? Ano ba yung nangyayari sa akin? Di ba nagkisihan na, lahat ng mga kasama sa hub, sinisi na. Lahat ng mga anong mangyayari, sinisi na. Di ba? Dapat hindi ganun. Dapat i-visualize mo sa sarili mo na 3 to 5 years from now, yung pupuntahan mo is yung success. Huwag mainip, 1 month ka pa lang, nag-quit ka na, 2 months ka pa lang, naghahanap ka ng resulta. Ano yun? Imaginein mo, mayroon nga 10 years dyan na nagtatrabaho, walang resulta. Pero dito naman, naghahanap ka ng resulta na madali. May ganun ba? Diba? Trust the process according to Joanne Balos. Diba? I-trust mo yung journey mo. Enjoy mo yung moment mo. Kasi like for example, nag-start ka dito sa Easy. Lahat ng siniran mo, nagjo-join. Ay, takot ka na doon, malapit ka na doon sa, malapit ka na kunin. Diba? So, always have abundance mindset. Huwag mo isipin na palaging wala. Isipin mo na palaging meron. Isipin mo na yung aura mo, abundance. I-feel mo na palaging meron. Ganun. Diba? Practicein mo lang. Hindi naman agad-agad na abundance mindset. Practicein mo lang na practicein hanggat ma-adapt sa mind mo. Diba? Hanggang ma-adapt, hanggang ma-accept na ng ma-accept na ng buong katawan. Kasi nagsisimula yan sa mind talaga. Ang pinaka puno, 'di ba? Ang pinaka ugat is nasa mind natin. Napapansin niyo kung patay yung ugat, patay din yung puno. 'Di ba? So yung mind natin, yan yung ugat. 'Di ba? Kaya mag-iingat sa mind natin. Dapat i-feel mo palagi na maganda ka, i-feel mo palagi na sexy ka, i-feel mo palagi na successful ka. And then always trust the process, huwag magmadali. Kung pwede namang mamadilin, why not? May mabilis naman tayong sistema ngayon. 'Di ba? May mas mabilis naman na gawin para maging successful. Especially ngayon sa negosyo natin. Mabilis lang naman talaga makuha yung pangarap. Basta wag mainip. Wag mainip, trust the process, enjoy mo lang yung moment para pag dumating yung time na pwede mo na i-share yan sa mga leaders mo. Ganyan din ako dati, huwag kang mainip. 3 to 5 years, pinakamatagal 5 years. Huwag lang mainip. Stay ka lang dito. Huwag ka lang mag-quit. Lahat ng pangarap mo dito, matutupad yan. Huwag lang mainip. Ang mainip, ikaw na bahala sa buhay mo. Kasi iba-iba pangarap natin. Kapag nag-quit ka, sino ba naman ang... Diba? Ikaw lang din. Diba? So, yun lang po yung topic ko ngayon. Yan, excuse me. So, yun lang po yung topic ko ngayon about changing mindset. Na-change ko ba yung mind nyo? Ayan. So, pakitype naman dyan, yes. Kung may natutunan ka.
bago ko i-welcome yung next natin na speaker. Paki-type naman yes. Ayan. Ayan. So, yan, ang daming nag-yes. Ayan. So, dapat always change your mindset. Huwag mainit, number 1. Poor mindset. Dapat hindi ka reklamador, walang mag-blame, walang madrama, and then dapat isipin mo palagi na in every problem, there's a solution. Okay? So, yun lamang po ang topic ko ngayon. So, but before that, so, i-welcome. Ako na lang muna yung mag-welcome sa pinakamaganda nating speaker. Itong pinakamagandang speaker. So, mamaya, ganito yan, mamaya may mag-Q&A tayo, kaya prepare nyo na yung question nyo dyan sa comment box. Kapag nahiya ka magsalita dyan, mag-comment ka lang dyan ang tanong mo. Sasagutin namin yan.